Pagkatapos ng kainin ng mangkok ng noodles na may pagmamahal, siguradong si Mama ay magbago ng isip. Chimushwe, 10 taon na wala kang pakialam sa kumpanya, walang malasakit sa pamilya. Ako at ang anak mo, wala na ba talagang halaga sa'yo? Papa, bilisan mong dalan to kay Mama. Ako naman maghahanap ng regalo para sa kanya. Sige. Mahal, mag-iingat ka sa kalusugan mo. Kailangan mo rin mo pahinga. Lumayas ka! Ayaw kong makita ni Kuya Shufan. Chimushwe, pwede bang huwag kang magpakabata? Gusto mo ba talagang alagaan siya habang buhay? Yan, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat ng ito. Naapektuhan ko ang relasyon niyong mag-asawa. Kung ganon, aalis na lang siguro ako. Ay... Kuya Shufan, bakit ikaw ang aalis? Dapat siyang umalis. Shinyang, tumayas ka rito. Lalayas ako? Ito ang bahay natin mag-asawa. Wala pa nung gabi nagkasal. Inuukupan niya na ang bahay na ito. Akala ng ibang tao, siya ang asawa mo. Tama na, Shinyang. Wala kang karapatang laitin siya. Ikaw, anong sabi mo? Pinagkasalan kita bilang asawa. Binigyan kita ng anak na babae. Nang lahat ng iyon, aksidente lang. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi sana nakagaya si Shufan. Ikaw ang pinakawalang karapatan sa siya. Moshue, huwag kang ganyan. Si Kinyang ay asawa mo pa rin. Asawa? Ano ngayon? Wala namang halaga. Puro salita lang yan. Si Moshe, alam mo bang ibig sabihin ng dangal? Ganyan ang ginagawa mo. Magkatarungan ba yan sa amin ni Yoyo? Tumigil ka, Shinyang. Kung hindi mo lang ko sa isin mo sa mga magulang ko noon, matagal ko lang naalis ang batang yon. Anak mo yun na dinadala mo sa sinapupunan mo. Anak, hindi na sana siya isinira sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi pala talaga kumahal ni Mama. Ibig sabihin, wala pala akong halaga. Ayos lang. Tas sa may bigay ko lang regalo ko kay Mama, siguradong si Mama ay magkikitang kabutihan ko. Moshue, huwag kang magsalita ng ganyan. Anak mo pa rin siya ng sariling dugo at laman. Tumahimik ka! Huwag kang magkunwaring mabait dito. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon namin. Mahimik ka! Shinyang, kung hindi dahil sa kanya noon ay niligtas ako mula sa Biochemical Lab, hindi sana maparalisa ang binti niya. Kaya obligasyon kong alagaan siya. Hindi kita papayang siraan siya, lalo nasaktan siya. Mama, kung po kayo magkipag-away kay Papa, layuan mo ako! Chimushwe! Yoyo! Hindi nag-aaway si Mama at Papa. Mama, pwede pa bang huwag mo nang galitin si Papa? Ako na humingi ng tao sa'yo para kay Papa. Ito pang regalo ko para sa karawan mo, Mama. Shafan, ayos ka lang ba? Mama, pwede pa bang tingnan niyo muna ang regalo ko? Umalis ka! Yoyo! Ang regalo ko para sa karawan mo. Bakit hindi mo man lang? Bakit hindi mo man lang? Yoyo! Yoyo! Mama, ano pa ba talagang nagawa kong mali? Bakit pa ba ayaw mo sa akin? Hindi ba dati maayos ka naman? Bakit bigla ka na lang nagkasakit? Kung gusto mong umarte, gawin mo sa labas. Huwag mong istribin si Xiaofan. Chimushue, alam mo ba na si Yoyo ay may sakit? May kakulangan siya sa paghinga dahil sa iyong itinanggi. Ganon ka na lang kalamig kay Yoyo. Anong karapatan mo maging ina ni Yoyo? Yoyo, dadalhin ka ni Papa sa ospital. Buti na lang at naisugod agad. Magpahinga lang siya ng ilang araw at gagaling na. Pero sana wag nang maulit pa. Ang kalagayan ng batang ito ay talagang hindi na matatag. Opo. Salamat, Doc. Para lang sa kontratang ito, abala ako gabi-gabi hanggang 10 oras. Lagi akong umiinom hanggang sumasakit ang tiyan ko. Pero mabuti kong asawa. Nasa bahay lang at inaalaga ng isang pabigat. Ni minsan hindi niya naisip ang kumpanya niyon ay sa kanya. Sa loob ng napakaraming taon, para kay Yoyo, tinis ko lahat. Pinalagpas kong pananatili ni Xiaofan sa bahay. Ni minsan hindi ko sinabi sa anak ko na masama ang ugali ng kanyang ina. Nagpursige ako para sa anak natin upang may pakita sa kanya isang mabuting imahe ng ina. Ang paulit-ulit mong pananakit sa sarili mong anak. Kung buo ng loob mong piliin ng lalaking yun, at talikunan sa sarili mong asawa at anak mo, sige, pagbibigyan kita. Secretary Lee, gawan mo ako ng kasulatan ng diborsyo.
Yoyo, bakit ka umiiyak? Papa, pwede po ba na huwag kayong maghiwalay ni Mama? Yoyo, hindi ba masaya ka naman kasama si Papa? Umalis na lang tayo sa mama mong walang puso, okay? Base sa kasalukuyang paglala ng kanyang kondisyon, mahihirapan ang batang ito na umabot ng 10 taon at kung makakaranas pa siya ng trauma, baka bumilis pa ang wakas. Mag-iingat kayo. Papa, alam ko naman po na hindi na ako magtatagal. Sa mga nalalabing araw ko, gusto ko pong makasama si Mama. Pwede po ba? Gusto ko pong ipagdiwang kaarawan niya. Gusto ko po sana mag-bake ng birthday kasama si Mama. Gusto ko siyang luto ng long life noodles. Mula pa basilang hanggang kamatayan, ay walang pagmamahal mula kay Mama. Papa, pumayag ka na po. Pwede ba? Yoyo, paano kung si Mama ay talagang walang pakialam sa'yo? Hindi po yun totoo. Siguradong hindi pa sapat ang ginagawa ko. Si Mama ay galit lang po sa akin. Hindi niya po pababayaan. Huwag kang mag-alala, Yoyo. Gagawin ni Papa ang lahat para gumaling ka. Chimushe, dahil lang sa karamdaman ni Yoyo, magpapasensya ako sa'yo na kaunti. Pero kung may mangyari masama kay Yoyo, hindi ko pa ipalalabasin ni Shokan. Nako, hapon na pala. Puntan ko si Mama. Nangako siya sa akin na sasama siya sa gallery. Papa, paalam po. Sige. Chimushe, ibabalik ko sa iyong kalayaan mo. Kapag nakita ni Yoyo ang tunay mong pagkatao sa hinaharap, wala ka ng kaugnayan sa amin, sa pamilya man o kumpanya. Wala na tayong anumang koneksyon. Mr. Chen, masamang balita. Nagkasakit na naman si Yoyo. Ano? Dalhin mo ko sa kanya. Opo. Mama! Mama! Yoyo! Yoyo! Nandito na si Papa. Si Papa to. Mama, huwag mo akong iwan. Mr. Shin, ang kailangan ngayon ng pasyente ay tahimik at pahinga. Bakit kaya? Bakit lumala na naman ang karamdaman ni Yoyo? Narinig ko na sa director ay may kasundot kay Yoyo ngayon na pupunta sa art gallery. Pero hindi siya sumipot. Naiwan na siya sa labas mag-isa. Hindi pwede. Nangako si Mama sa akin. Hindi ko siya pwedeng biguin. 3 oras na siyang nabasa sa ulan. Hanggang sa makita siya ng tao. Mataas ng lagnat niya at hindi bumababa para hindi na siya maisalba. Sige, naiintindihan ko. Chimushe, ang kapal mo pa rin tawaging ina ang sarili mo. Dati, para sa isang babaeng walang puso, iniwan ko ang negosyo ng aking ama. Ngayon, dahil sa karamdaman ni Yoyo, kailangan kong kunin sa aking mga kamay ang Shengfeng Group. Mr. Chen, sa wakas ay tumawag na rin kayo sa akin. Napag-isip-isip ko na, kaysa sa makisama ko sa babaeng hindi naman ako mahal, mas mabuti pang tuparin ko na lang ang hiling ng ama ko. Napakagandang desisyon po, Mr. Shin. Ikinalulugod po naming marinig yan. Hindi pa kailangan. Hintayin muna nating matapos ang legal na paghihiwalay namin ni Chimushe. Pagkatapos ay pupunta ako sa Hong Kong para pamunuan ang Shengfeng Group. Isa pa, may sakit ang anak kong babae. Ipapadalo ko sa iyo ang medical records niya. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Magpagawa ka ng espesyal na gamot. Yoyo, bilang maliit na anghel ni Papa, kailangan mo mong pagkatatag hanggang sa dumating ang araw na matapos ang gamot para sa iyo. Musyo, hindi na ito tama. Baka magduda si Chinyang. Huwag mo siyang banggitin, Xiaofan. Nang iniligtas mo ko dati, napilayan ka pa. Ang alagaan ka ay nararapat lang. Tama, umorder ako mula sa abroad ng mga advance na kagamitan. Sa susunod na araw, ipapasama kita sa ospital para sa follow-up. Baka sakaling gumaling pa yung binti. Salamat sa iyo, Musyo. Chimushe! Inalagaan mo ng buong puso ang sarili mong kaaway ng 10 taon. Talagang kahanga-hanga ka. Pero ayos lang din yan. Dahil sa akin noon,
Napilayan ako. Yung matabang baboy na yun ay agad akong iniwan at lumipad sa ibang bansa. Napilitan tuloy akong manatili sa tabi mo. Kapag napalis ko na si Shinyan at nakuha ko na ang posisyon ng Executive President ng Sangshi Group, sa panahong iyon, pwede na kitang alisin. Direct Chi, masamang balita. Biglang nagpulot ang Shanwoo Group. Lahat ng pagkasundong proyekto, kinansela. Aabot 10 milyong lugi ng kumpanya. Ano? Hayop siya. Anong pinaplano niya? Hintayin ninyo. Pupunta ko ngayon din. Yoyo! Mama! Papa? Bakit hindi mo sinama si Mama? Si Mama kasi... Ilipat ang mga gamit papasok. Ingat kayo. Mga imported lahat yan galing abroad. Papa, boses ni Mama yun. Siguradong si Mama dumating siya para sa akin. Yoyo, sandali lang. Anong ginagawa mo? Yoyo! Direct Chi, na-deliver na po mga kagamitan. May halagang 3 milyon. Pakikumpirma po. Yoyo! Mama, sa wakas nandito ka na. Tumabi ka nga. Mama, ako ito si Yoyo. Malis ka dyan! Si Yoyo ay anak mo, hindi ba? Bakit mo siya itinulak? Bakit ka sumigaw? Siya mismo lumapit. Hindi ko nga namukha kung sino siya. Di sarili mo anak, hindi mo makilala. Karapat dapat ka ba talaga maging ina? Yoyo, umalis na tayo. Ang ganitong malamig at walang pusong babae, hindi karapat dapat sa'yo. Mama, galit ka ba talaga sa akin ng ganito? Ako? Masama ang balita, Direkshi. Nagkaroon si Ginoong Shofa ng rejection reaction sa katawan. Ano? Mama, huwag ka nang umalis, please. Bitawan mo ko. Mama! 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 Magiging mabait ako. Huwag mo lang sana akong pabayaan. Pwede ba? Halika, Yoyo. Chimushe, sa paningin mo, laging si Shofa nang inuuna. Ano ba kami sa paningin mo? Yoyo, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan. Ang tahanang ito, hindi magiging atin. Mama! Yoyo, makinig ka kay Papa. Mula ngayon, si Papa ang sasama sa'yo, okay ba? Papa, ang sakit-sakit ng dibdib ko. Parang puputok ng puso ko. Yoyo! 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 Mama... Director, bilisan ninyo. Hindi nakakayanin ng bata. Hindi pwede. Hindi ako isang surgeon. Kung pipilitin kong operasyon, baka mas mapabilis pa ang kamatayan niya. Anong gagawin natin ngayon? Baka kailangan na nating humingi ng tulong sa direktor. Pero ang director, kasama pinakamagaling na team, nasa room 301 ngayon. Narinig ko, may vapor sa room 301. Binayaran ng milyon-milyon para lipasan ang kalagayan ng anak. Putulan naman ang paa. Kailangan mong gawin ganito. Paano tayo? Paano kung mamatay ang bata sa harapan natin? Doktor, kumusta ang anak ko? Wala pa kami nararapat na surgeon. Kaya... Ano? Doktor, umaasa po ako sa inyo. Sabihin niyo kung paano may ililigtas ang anak ko, si Yoyo. Iligtas niyo po si Yoyo. Ginoo, ang director lang ang may kakayahan. Pero nandun pa siya sa room 301. Room 301? Hindi ba yun ang kwarto ni Shofan? Chimushe. Dahil sa isang tao, gustong-gusto mong sirain ang natitirang pag-asa ng anak mong mabuhay. Congratulations, President Chi. Ang sugat ni Ginoong Shofan sa paa ay gumagaling na maayos. Napakagandang balita. Salamat, Director. Shinyang, anong ginagawa mo dito? Sinong direktor? Ako. Delikadong kalagayan ng anak ko. Napakaseryoso na sitwasyon. Kailangan siyang iligtas. Tumigil ka. Chimushe, delikado ang kalagayan ng anak natin. Bakit mo ko pinipigilan? Shinyang, huwag mong gamitin ang kalagayan ni Yoyo para lukuhin ako. Kakarating lang niya. Ayos naman siya. Paano siyang biglang naging kritikal? Mushe, huwag mong sisihin si Shinyang. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Hindi maaari. Shinyang, sobrang pinahinam ang loob ko. Kahit gaano kinamuhin si Shofan, hindi mo dapat gawin laro ang katawan niya. Shofan, Shofan. Lagi na lang Shofan. Paulit-ulit si Shofan. Siya lang ba ang mahalaga sa'yo? Sinasabi ko sa'yo. Maluba ang lagay ng anak mo si Yoyo. Kailangan niya ang direktor para mailigtas siya. Ikaw may pagana kung bakit nailipat ang lahat ng doktor sa kwartong ito. Gusto mo bang mamatay si Yoyo? Mushe, ibibigay mo ba siya o hindi? Hindi kaya. Totoong masakit si Yoyo. Kung ganun, Director. Hindi maganda ang lagay. Nagsimula naman siya kapasyente. Tanging ang direktor lang ang makakapagligtas. Shinyang, sabi mo kay Yoyo na tiisin muna. Unahin mo muna si Shofan. Anong sabi mo? Lumayas kayo! Kibuse! Yan ang sarili mong anak! Isa kang malamig at walang puso na babae!
Kung may masamang mangyari kay Yoyo, hindi kita papatawarin! Nababaliw na ba ang lalaking ito? O baka nga totoo mamamatay na ang anak niya? Mukhang hindi siya nagbibiro. Kung umaarte lang siya, sobrang nakakatakot naman siya. Hindi maganda! Nahihirapan na siyang huminga. Matindi ang reaksyon ng katawan. Palabasin niyo siya. Si Musay! Talaga bang ikaw mismo ang papatay sa sarili mong anak? Young Master Kin, ihanap mo ko ng pinakamagaling na espesyalistang doktor. Dapat magarating siya sa loob ng kalahating oras. Yoyo, hintayin mo si Papa. Kailangan mong makayanan hanggang dumating ang team ng mga espesyalista. Bilis, isagawa niyo ang operasyon kay Yoyo. Ano bang ginagawa niyo? Paano niyo natiis na hayaang magdusa ang bata? Napakalaking stress para sa bata. Anong klase mga magulang kayo? Hindi ko siya nalagaan ng maayos. Huwag mong sisihin si Papa. Kasalanan ko po lahat. Habang may natitira pang oras, samahan niyo muna ang bata. Sabihin mo sa akin ang totoo, ang kalagayan ni Yoyo. Ano ba talagang lagay niya? Mr. Shin, batay sa kasulukuyang kondisyon ng katawan ng bata, pinakamatagal na ang natitirang wala pang 3 buwan. Ano? Bakit ganon? Hindi ba't sa mga nakaraang taon, palaging naging matatag ang kondisyon ni Yoyo? Pero ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay wala na lang 3 buwan para mabuhay. Bakit mo ako pinagmamalupitan ng ganito? Young Master, hindi ko iniintindi kung gaano kalaking pera ang kailangan. Sa loob ng 3 buwan, kailangan niyo kong bigyan ng espesyal na gamot. Opo, Young Master. Chimoshe, 10 taon ng pagmamahal ko sa'yo. Ngayon ay tuluyan ng winasak ng dugo ang realidad. Aalis na kami ni Yoyo. At tuluyan na kaming mawawala sa mundo mo. Kuya Xiaofan, huwag kang mag-alala. Kapag bumuti ng kalagayan mo, agad kong aayos ang pagpasok mo bilang supervisor ng kumpanya. Tumigil ka. Magdala ka ng gamot para kay Kuya Xiaofan. Hindi ka makakaalis. Chimoshe, may sakit at nakakonfine ang anak mo babae pero wala kang pakialam. Pero ikaw tong lalaking yan, nasa isang bubong na kayo. Sa tingin mo, ano kami ni Yoyo? Hangin lang? Wala kaming halaga? Shinyang, itigring pasarin mong tuno. Yung ugali mo sa ospital, hindi pa tayo tapos dyan. At isa pa, yun kay President Lin ng Schwanner Group, bakit bigla na lang kinansil ang kontrata sa atin? Alam mo ba, nadalsik kagagawan mo, nawala ang kumpanya natin mahigit 10 milyong asset. Kaya, dahil lang sa kanya at sukupan niya, pwede mo nang baliwalain ang sarili mo anak? Kailan ko? Alam mo ba kung anong ipinangako mo kay Yoyo nung nakaraang linggo? Mama, pwede mo ba akong sama sa art gallery ngayong weekend? Alam ko na, kailangan ko na magtrabaho. Salamat, Mama. Inangako mong sasamahan mo si Yoyo sa gallery. Pero hindi ka sumipot. Alam mo ba na nasa gitna siya ng malakas na ulan na naghihintay ng 3 oras? Nababasa na siya sa ulan. Chimoshe, para lang sa pag-ibig mo na alagaan ng lalaki yan ng 10 taon. Pero ang simpleng pangako mo sa anak mo, hindi mo man lang maalala. Si Yoyo, ano ba talagang lagay niya? May sakit si Yoyo at nakakonfine na. Hindi ka man lang nag-abala para dalawin siya. At paulit-ulit mo pa siyang sinasaktan sa harapan niya. Kailan ko ginawa yun? Shinyang, sabi mo kayo na tiisin muna. Direktor, unahan mo muna si Xiaofan. Hindi ko yun sinasadya. Alam mo ba, namuntik nang mamatay si Yoyo? Pero ikaw, na isang doktor para gamutin siya wala kang binigay. Dahil sa'yo, ngayon si Yoyo ay lalong lumalala ang kalagayan niya. Masaya ka na ba ngayon? Paano nangyari yun? Hindi ba? Ano, sa tingin mo nagsisinungaling lang ako? Chimoshe, ano ba talaga kami ni Yoyo para sa'yo? Kami lang ba ang mga katulong sa bahay na to? O mga bisita? O baka naman, kayong dalawa sa bahay na to ay malayang-malaya para magtago ng relasyon, ha? Shinyang, wala kaming ginagawang masama ni Xiaofan. Tumigil ka sa mga kalokohan mong paratang. Ano? Nagalit ka na ngayon? Shinyang, bumalik ka rito. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi kita mapapatawad. Bahala ka. Kung lumabas ka sa pintuang yan ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Yan ang gusto ko.
Walang hiya ka. Asawa mo ko. Paano mo na ba sinara ko ng ganyan? Moshe, huwag kang magalit. Si Shinyang bilang lalaki. Masyado siyang makitid ng isip, parang napakababaw niya. Kuya Shufan, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Si Shenyang, nagkakamali lang siya na intindi sa relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko ng maayos. Huwag mong sirang katulad mo sa inis. Bukas, isasama kita sa follow-up sa ospital. Sige. Chimoshe, napakatanga mo. Sa ganitong sitwasyon, paano mo ba may papaliwanag yan? Magpadala ka ng sasakyan para sunduin ako. At saka, dalhin niyo muna si Yoyo papuntang Gangsheng ngayong gabi. Opo, yung Master Ken. Chimoshe, ang 10 taong magulong kasal na ito, dapat ko na itong tapusin. Simula ngayon, ibinabalik ko na sa iyong kalayaan mo. Ay, paano nagkaroon ng kalasingin ng walang puso? Yung bata, kayang kalubang sakit, anino ng ina, wala kang makikita. Sino mang di mapapailing, mula lang hospital si Michelle, mula noon pa man, si Mr. Shin ang naging nag-aasikaso. Para siyang nanay at tatay, talagang nakakaawa naman. Mukhang ilang araw na lang ang bata, kaya siguro palipat ng hospital bigla. Kapag ganito ang nanay mo, ang hirap ng kapalaran mo. Anong sabi mo? Si Yoyo, ilang araw na natitira? Sino ka ba? Ikaw ba yung sinasabi ng walang puso ina ni Michelle? Tayo mo ka pa magpakita. Hindi pwede. Hindi mamamatay si Yoyo. Yoyo! Nasaan siya? Huwag mong sabihin hindi mo alam. Yung papa niya, kagabi pa, inayos ang paglabas sa ospital. Matagal na siyang umalis. Ano? Lintik na Shenyang. Saan mo din na si Yoyo? Bakit mo siya nilabas sa ospital kagabi? Sorry, hindi mo na matatawagan ang numerong ito. Hayop ka. Saan mo din na si Yoyo? Check na din na si Yoyo pa uwi. Oo nga. Si Yoyo, naghihintay lang sa bahay. Si mama pa uwi na. Chimoshe! Chimoshe, nagawa mong iwan ako para lang sa batang yon? Huwag mo kong sisihin kung magiging malupit ako. President Lee, nasa tamang oras na tayo. Pwede na tayong kumilos. Mama, para sa'yo ito. Ang tamis nito. Yoyo, si mama ay masamang babae. Patawarin mo ako. Sa hindi ko na manglayang paraan, nagawa ko pala ng napakaraming bagay na nakasakit kay Yoyo. Yoyo, tawarin mo si mama. Sabi nila, ilang araw na lang daw ang buhay niya. Yoyo! 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 Mama, huwag kang matakot. Ihipa na ni Yoyo at gagaling ka. Hindi ako nag-isang mabuting ina. Nang may sakit ako, alam ni Yoyo kung paano ko alagaan. Pero simula pagkabata, mahinang katawan ni Yoyo. Ni minsan, hindi ko nagapalang tungkulan ko bilang ina. Ito ang unang beses na binigyan ako ng regalo ni Mama. Itatabi ko ito habang buhay. Yoyo, alam ni Mama nagkamali siya. Patawarin mo si Mama. Talaga ba alam ko ng pagkukulang ko? Yoyo! Divorce? Shenyang, lahat ang ginawa ng kamakailan. Para lumako ang mana ko. Wala kaming ginagawa masama ni Kuya Shofan. Anong karapatang ibigay sa akin kasulatan ng diborsyo?
Hindi ako pumapayag! Hindi ako pumapayag! Ano? Ang kustodiya ni Yoyo? Ano? Ang kustodiya ni Yoyo? Sagot. Sagutin mo. Shinyang, noon, hindi mo na ako binabaan ng tawag. Shinyang, nagugutom na ako. Bilang mo na ako ng pagkain. Sige, mahal ko. Dadalhan agad kita. Mama, pwedeng kainin ni Mama nga ang snacks ko. Sa ganitong paraan, hindi magugutom si Mama. Pero ngayon, may ginamiss mang lumayo sa akin. Shinyang, bakit ka naging ganito kadesidido? Hindi naman talaga ako nagtagsin. Bakit mo pa rin si Yoyo? Yoyo, anak ko, huwag kang mag-alala. Hahanap at mahanap ka rin ni Mama. Shenyang, kahit kinuha mo si Yoyo, kailangan pa rin pumasok sa eskwela, hindi ba? Tama, sa paaralan. Pupunta ko siya sa paaralan. Excuse me, pakiusap. Anong klase si Shen Yuyu? Nang-drop out na siya kalahating taon na nakalipas. Hindi mo ba alam? Ano? Nang-drop out? Paano nangyari yun? Ikaw bang ina ng bata? Nagkasakit ang bata na ospital at kaya hindi na nakapasok. Hindi mo ba talaga alam? Hindi. Hindi ganang ibig kong sabihin. Yuyo. Yuyo. Pasensya na. Hindi sinasadya ni Mama. Pwede mo ba kong bigyan na isa pang pagkakataon para bumawi? Ganito pala kasakit ang pangungulila. Ganito pala ang pakiramdam. Umiinom ako na mag-isa sa kalungkutan. Yoyo, anong birthday wish mo? Gusto kong kumain ng mga luto ni Mama. Pwede ba? Hindi pwede. Kaunting oras na natitira kay Yoyo. Sa natitirang panahon, kailangan kong bumawa sa kanya. Kailangan kong lutuin mismo para kay Yoyo. Kung matitikman niya ang luto ko, siguradong magiging masaya siya. Kasalanan ko lahat. Sa mga nakarang taon, hindi ko naalaga ng maayos ang anak ko. Nasaktan ko siya ng labis. Yoyo, umuwi ka na anak. Inihanda ko na lahat ng mga paborito mong pagkain. Bakit hindi pa umuwi si Yoyo? Nung hindi pa siya na-confine, karaniwan siyang umuwi ng ulit ng oras. Bakit ikaw nandito, Secretary Lin? President Chi, masama ito. May lagi ang problema sa kumpanya. Ano? Ano nangyari? Sir President Lin ng Shannon Group, nakipagsabota silang kumpanya para pabagsakin ang halaga ng ating stocks. Sa ngayon, nalagyan ng kumpanya ng mahigit 1 bilyon. Maging ang board of directors ay nabala na rin. Pero, President Chi, huwag na po kayo mag-alinlangan pa. Ang bawat departamento sa kumpanya ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang Sanchi Group ay personal na inabot sa akin ng aking ama. Kahit itong mga nakarang taon ay palagi si Chi ang tumutulong sa pamamahala. Pero sa panahon ganito, hindi ako maaaring manatiling walang ginagawa. Yoyo, hintayin mo si Mama. Babalik si Mama sa oras para kumain ng hapunan kasama ka. Nangangako si Mama na hindi ka na muling bibiguin. Ipaalam sa lahat ng matataas na opisyal. Magpataw agad ng pagpupulong. Opo. Ang Xuanwu Group, masyado na silang mapangabuso. Sila ang unang lumabag sa kontrata. Pero sa huli, sila pang umaatake sa likod natin. Napakasama nila. Tama na, handa ang kalaban. Matapos ang buong gabing pagkikipaglaban, sa wakas ay naayos na natin ang mga butas. Sa ngayon na silyo ng mga problema, magkano pang natitirang pondo natin? Ang cash flow ng kumpanya ay tuluyang naputol. Ngayon, ang laman ng account natin ay wala pang 3 milyon.
Tumawag si President Lee. Sabi niya, may alok siyang pagkikipag-ayos. Pero ang kondisyon ay kailangan nating isukong proyekto sa Yunshan Resort. Ibig sabihin, ibibenta natin ang interes ng kumpanya para lang makipagsundo sa Xuanwu. Hindi pwede. Walang iya talaga sila. Talagang sinasamantala nila ang kahinaan natin. Tungkol sa pondo, ako nang bahala. Mushue, ano ba talagang nangyari? Kakauwi ko lang mula sa probinsya. Bakit ganito kalaki ang problema ng kumpanya? Anong kaguluhan ito? Nasa si Chinyang. Sa ganitong oras, bakit siya biglang nawala? Siya, kapag may problema dati sa kumpanya, siya palaging unang tumatayo upang protektahan ako sa lahat ng unos. Ang net profit ngayong quarter, kumpara sa nakaraang quarter ay tumaas ng 26%. Sana kayo lahat ay magpatuloy na magsikap sa mga susunod na araw. Salamat sa inyo. Pero ngayon, ang iniwan mo lang ay kasulatan ng diborsyo at dinala mo pang anak natin. Anak ko, bakit ka umiiyak? Itong si Shinyang, sumusobra na. Inaapi ka ba niya? Hindi pa. Masakit si Yoyo itong mga araw na to. Nasa ospital din si Shenyang. Hindi siya makaalis. Mahina talaga ang katawan ni Yoyo mula pagkabata. Kaya wag kang masyadong mag-alala. Ngayon, napaka-advance ng teknolohiya. Tsak na may lunas para dyan. Tawagan ko muna si Shinyang. Ano man ang mangyari, sa ganitong panahon, may pananagutan pa rin siya. Hello, Shinyang. Pa, bakit po? Hindi pala naubusan ng baterya ang cellphone niya. Binlock niya ang numero ko at isinama sa blacklist. May problema sa kumpanya. Pwede ka bang pumunta? Pa, naghiwalay na kami ni Mushue. At saka, nag-resign na rin ako sa Sanchi Group tungkol sa kumpanya. Patawad, wala na akong magagawa. Ano? Naghiwalay na kayo?